Welcome back po dito sa Daily Dose of Tarot 111. Kamusta ka ngayon? I hope nasa mabuti kang kalagayan, pampisikal, mental, emosyonal o spiritual man yan. Ang video natin na ito ay para lamang sa mga Virgo na may malawak na kaisipan. Kaya po hindi lahat sa inyo ay makaka-relate or makaka-resonate dito sa ating video. Kaya po, try nyong tignan yung inyong natal chart. Hanapin nyo dun yung sun, moon, and rising ninyo. Pwede rin sama nyo yung Venus sign ninyo. So, paano nyo ba malalaman yung inyong natal chart? Punta po kayo sa Google, type nyo natal chart. May makikita kayong link doon. Astro Cafe, click nyo po yon. Basta alam nyo kung anong oras kayo pinanganak. Exactly po dapat At kung anong, saang lugar. At kung bago ka lamang po dito sa ating channel, please subscribe and hit the bell button para lagi kang updated. Kung nais mo namang magpa-private reading, type nyo lang po directly sa Facebook, Tarot Intentions by Aliana Reyes. Pero nandyan din po ang link sa ating comment section. Not sa comment section, sa description box. At kung di ka naman po mag-skip ng ads, maraming salamat sa iyong suporta. Dahil yes, nasusuportahan nyo po ang ating channel na gumawa pa rin ng mga videos dahil po sa inyong hindi pag-skip ng ads. At mag-iwan ka na din po ng bakas Virgo para naman malaman ko sino ba yung mga active na aking subscribers na mga Virgo signs. So, tingnan na natin your current financial status. We have boundaries. Nag-iingat ka na ngayon dito. So, kung si Capricorn, ngayon pa lang niya naiisip, ngayon pa lang nagiging clear sa kanya, tingnan nyo, baka meron kayong Capricorn sa inyong natal chart or sa big tree po ninyo. So, ayan, kayo dito, alam nyo na kung paano nyo iingatan yung pera ninyo. We have Ace of Cups. Healthy boundaries naman yung pinapakita rito. Nandun pa rin naman, Virgo, na marunong kang tumulong. Kaya lang kasi nararamdaman mo na sino ba yung mga, or alam mo na, matalino ka na ngayon. Alam mo na ngayon kung sino ba yung mga dapat mong tulungan. Alam mo na kung paano tumanggi. Hindi katulad before, once na may lumapit sa'yo, may nagdrama sa'yo. Diba? Ka agad bigay ka kaagad, wala nang tanong-tanong. Ngayon, diba, alam mo sino tutulungan mo, sino yung i-entertain mo, at tinatanong mo pa kung bakit niya kailangan yung pera. Gusto mong malaman ngayon saan mo ba gagastusin. Hindi yun sa pagiging usisera or what. Syempre, kailangan mong isisain yan dahil pera mo yung nilalabas mo rito, hindi ba? So, sobrang blessed pa rin kayo with this Ace of Cups. Lalo na nung nalaman ninyo kung ano ba yung boundaries niyo. Siguro nung umpisa medyo nahirapan kayo. Feeling mo, yung iba sa inyo, feeling nyo pa, baka kinakarma na ako sa hindi ko pagtulong. Pero hindi nakikita nyo ngayon yung nararamdaman na mas naging blessed pala kayo. Bakit? Kasi alam nyo na ngayon saan nyo gagastusin yung pera ninyo. Alam nyo na ngayon yung limits ninyo. Hindi na kayo natatake advantage ng mga tao. So, tingnan natin, ano ba yung blockages? Or sino ba yung hadlang pagdating sa finances mo? We have 5 of Swords. Tingnan mo, madaming nagtatake advantage sa'yo rito. Meron akong isang energy na napipick up dito, a friend, may letter E sa kanyang pangalan. Isa yan sa mga blockages mo. Bakit? Kasi ito, every time na may sinishare ka sa kanyang plano, in-evil eye niya. Okay? Pag nakaharap yan, akala mo todo suporta. Ewan ko kung bakit hindi mo, yung iba sa inyo, hindi nyo nakikita yung energy, yung totoong kulay ng taong to. Sobrang mahal nyo yata ito. As in parang sister or brother yung tingin nyo dito. Kaya hindi mo siya pinag-iisipan na yung mga plans mo, tignan nyo. Sige, kung sino man yung tao na yan na naiisip ninyo or kung may letter E man yan sa pangalan, or yan yun nga, tinuturing mong friend, or BFF or sister or brother. Try nyo hindi mag-share sa kanya ng mga plans ninyo. Tignan nyo, mabilis yung progress. 8 of Swords. Puro swords yung energy, We have Ace of Pentacles. 8 of Pentacles. Meron din dito pwedeng katrabaho po ninyo. Yan yung mga humahad lang, Okay.
Meron din dito, pwedeng wala namang walang tao dito na humahadlang dun sa kaperahan po ninyo, no? Pero ang pinapakita rito, ikaw mismo. So, meron ka talagang kakayahan, pero nakikinig ka dun sa mga sabi-sabi ng ibang tao. Yung mga opinion ba nila? Pwedeng, yung iba sa inyo, Virgo, mahalaga pa rin yun sa inyo. Yung opinion ng ibang tao towards dun sa gagawin mo. Matalino ka, masipag ka, madiskarte ka, pero kung nafe-feel mo, bakit kaya ganun? Hindi lumalago yung kaperahan ko. Okay, kasi hindi mo nakukuha yung full, sabihin natin, yung full benefits nung mga ginagawa mo kasi nakikinig ka dito sa iba. Para bang na-out of focus ka every time na may sinasabi sila. Pwedeng yung iba sa inyo nawawalan kayo ng gana. Ganun pala yung tingin ng taong to. Yung ganun, nagmamatter pa. Yung iba po sa inyo nagmamatter pa yung kanilang sinasabi. Affected pa kayo. Kaya nga ayan, maglagay kayo ng boundaries. Napakahalaga nito. Yes, mahal mo yung mga tao na yan. May mga nasasabi yan sa'yo. Pero tignan mo din, tama ba yung mga sinasabi nila? Yung mga comments nila towards you. Kasi pwedeng parang somehow dinediscourage ka ng mga taong to. Tignan natin. Okay, your financial challenges naman po ngayon, no? Or ano pa yung financial challenges mo? Meron tayong 10 of Swords. Mukhang madaming nanloko sa'yo rito. With this 10 of Swords. Hindi pa kayo nakakabawi. For some of you. Page of Swords. 6 of Pentacles. Actually, alam mo, meron dito, parang bago nyo mabawi yung pera na nawala sa inyo, kailangan nyo munang gumastos. Ganon. Or sabihin natin, kailangan nyo pang ito idaan sa usapang legal. Yung tipong ganyan, so magbabayad kayo ng attorney's fee, yung mga ganyan. So, bago nyo nga mabawi, gagastos pa kayo. Tingnan nyo kung worth it pa na gastusan ito para mabawi yung perang nawala sa inyo. Depende, tignan mo, magkano ba yung magagastos mo? Total. Kapag, kunwari, may kaso-kaso pa. Worth it ba? Okay? Dun sa nawala sa'yo, mas malaki ba yung, mas maliit ba yung gagastusin mo? So, tingnan nyo po yun, kasi baka lalo kayong iba sa inyo, kung nahihirapan kayo ngayon sa finances, baka lalo kayong mabaon dyan. Kaya tingnan nyo, ito din yun, yung boundaries na to. Kasi, totoo, nakaka-apekto to ngayon sa kaperahan ninyo. Now, ito yung financial challenges mo. If mag-go ka ba dito, or ile-let go mo na yung perang nawala sa'yo. Kasi, marami dito naiisip ninyo, mababawi nyo pa naman yan eh. Okay, parang karma na lang dun sa nanloko sa inyo. Pero depende, iba-iba naman kayo ng kakaisipan. Meron dito talagang palaban. Meron din naman lumaban or gustong lumaban pero mas iniisip yung pagiging practical. So, your financial strength naman. We have the Lovers. Okay, yung iba po sa inyo, your financial strength is your partner. Not because, kunwari, mayaman yung karelasyon ninyo. Hindi. Pwede po kasi na parehas kayo ng financial goals. Okay, pwede rin dito. Meron naman dito talaga na pwedeng mayaman po kasi yung partner ninyo or asawa ninyo. Na, ayan, tinutulungan talaga kayo, 'di ba? Doon sa mga goals ninyo in life. At yun nga, sabi ko sa iyo, marami dito is parehas po kasi kayo ng goals. Kaya nagkakaintindihan talaga kayo. We have Justice. And we have Queen of Pentacles. Okay, so meron talaga dito, ilalaban nyo po, no? Kung ano man yung nawala sa inyo. And also, your financial strength is, you are, you're very clear with your person, you're very honest. So, ayan, very honest ka kung ano yung gusto mo, very honest ka dito kung may nawala mang pera sa'yo. Or kung sino man yung mga tinutulungan mo, pinapaalam mo yun sa person mo. Parang hindi ka natatakot kung ano ba yung sasabihin niya. Basta alam mo naman na wala kang mali dito. And yung support niya kasi, full support niya. Kaya alagaan niyo yung partner ninyo, alagaan niyo yung asawa niyo kasi, yan, strength niyo sila. 'Di ba?
Mahalaga yan, napaka-importante talaga na pumili kayo ng partner na, ayan, sabihin natin, good provider. Or sabihin natin, sabay kayong mag-grow. Yung may pangarap. At hindi lang nangangarap ha, kung hindi ginagawa ng, ng aksyon yung kanyang mga pangarap. Okay, where will you find abundance ba? Sa career, sa trabaho ba? O sa negosyo? Or pwedeng both. Pili po kayo ha, isa lang. And ang pampili nyo po is your intuition. Kung ano yung unang pumasok sa isipan ninyo, yun po yung inyong piliin. Number 1, number 2, and we have number 3. Number 1, tingnan natin. 8 of Pentacles, ayan po. Very hardworking talaga yung karamihan sa inyo, na pumili nito. Very hardworking talaga yung pumili nito, no? So, pwede po kahit sa trabaho or kahit negosyo. Kayang-kaya nyo po yan. Number 2. Okay, sa trabaho po ito. Number 3, we have Ace of Wands. Ito naman sinasabi dito, kung ano talaga yung gusto mo, yun yung anuhin mo, yun yung sundin mo, yun yung gawan mo ng action. Oo. More on, sabihin natin, kung gusto mo talaga, ganitong trabaho. So, yun po, action ka na towards dun sa goals mo na yun, towards sa trabaho na yun. Kung gusto mo naman negosyo, mag-start ka ng magnegosyo. Perfect year ito para sa'yo. Kung naman yung mga plans mo. Okay, will money be coming your way ba? Kung may hinihintay po kayong pera dito, tignan natin. O yan, kung meron kayong hinihintay na mabawing pera, mababawi nyo ba yan ngayon? Tignan po natin. 7 of Cups. 9 of Pentacles. Yes, mababawi po ninyo, no? And meron kayong marireceive dito na pera. And some of you, kaya lang, yung pera na, yes, may marireceive kayong pera at marami kayong mabibili dito sa pera na to. So, medyo malaki-laki pong pera ito. Ayan, ma-receive nyo po ito. So, konti lang yung paghihintay ng iba sa inyo. Could be, some of you, 7 to 9 weeks. Pinakamatagal na po, sabihin natin is 9 months bago nyo makuha yung perang ito. So, ayan lang po. Virgo, maraming salamat and more blessings to come.